Good morning po. Bago ang lahat, ako po'y humihingi ng paumanhin sa lahat po ng ating taga-subaybay dahil ako po'y nawalan ng 3 araw. Ano po? Kasi po ako'y nagkasakit dito po sa Malaysia. At salamat po sa inyong mga panalangin at mabuti na po ang kalagayan ni Pastor. So ipagpatuloy nyo lang po yung pagsubaybay po sa ating channel at hanggat maaari gagawan po natin ng paraan na makapaglingkod sa inyo kahit po tayo ay nasa ibang lugar. So tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Pag-usapan po natin yung sinasabi sa Proverbs chapter 10 verse 22. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Kadalasan po may nagtatanong, ano ba yung totoong blessing? Palatandaan ba yung material na bagay pagdating po sa blessing o yung mga bagay na tinatangkilik ng maraming tao ngayon? Yan ba'y nagpapatunay na tayo po'y blessed? Actually, yung mga material na bagay, kasama po yan sa mga bagay na gusto ng Diyos na maranasan natin, yung mabubuting bagay. Pero higit sa lahat po, ang totoong blessing ay yung pagkakilala natin sa Diyos sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Jesus. Doon pa lamang po sapat na po yung pagpapalang yon upang masabi natin sa buhay na ito, tayo po ay blessed. At ang sinasabi po ng Proverbs chapter 10 verse 22, yung pagpapala daw po ng ating Panginoon ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. So today, papaunawa ko po sa inyo kung ano-ano yung mga katangian nitong pagpapalang ito. Unang-una po, ang pagpapalang totoo, nasusumpungan po yan doon sa tinatawag na pagsunod. Sabi po sa Deuteronomy 30 verse 19, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Pansinin po ninyo, no? Yung mga taga-Israel, sila'y pinamili ni Moses. Ano bang gusto nyo sa buhay? Blessing or curses? Life or death? So in other words, pwede palang piliin ng tao kung saan siya mapupunta. Kaya kung titingnan nyo po, merong tinatawag na blessing zone. Yung blessing zone po, kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, ay nandun ka lagi sa lugar ng pagpapala. Hindi po literal na lugar yan. Ano po? Yan po'y nasusumpungan natin sa pamamagitan ng pagsunod. Kaya kung naalala niyo po yung kwento ng prodigal son, habang siya'y nasa tahanan ng kanyang ama, nai-enjoy niya yung blessing. Pero kung mapapansin niyo po dun sa kwentong yan, nung siya'y lumayo sa kanyang ama, ano po, na-experience niya po yung pong kapighatian. Kaya alam niyo po, yung iba hindi nila nakikita yung kalagayan ng tao na hiwalay sa Diyos. Pero tayo po, naunawaan natin yan. Nung tayo hiwalay kay Kristo, tayo po'y malayo sa blessing. Pero po ngayong na kay Kristo tayo, yung blessing po, patuloy nating nararanasan. Ano po? At ang challenge po ng Deuteronomy chapter 30 verse 20 ay ganito. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa Kanya upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong si Abraham, Isaac at Jacob. So may pinangako pong lugar ang Diyos sa bayan ng Israel. Ano po? At nasumpungan po nila yung promised land. Kasi sa totoo lang po, ang blessing talaga nasusumpungan po yan. Hindi po yan mailap at hindi rin po yan malayo kung susunod ka lang sa Diyos. Pangalawa, mapapansin niyo po, ang totoong blessing po, meron pong pattern yan. Kaya kung familiar kayo sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So may pattern po, mga kapatid, na sinusundan ang blessing. So akala nung iba formula yon, po. Sa totoo lang po, nagwo-work ang blessing po sa buhay ng taong tapat. Kasi ang sabi po sa Psalm 37 verse 25, mula pagkabata, ngayong tumanda na sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. So malinaw po, yung taong tapat po sa Diyos ay hindi pinababayaan ng Diyos. At mapapansin niyo po, no, maging yung kanyang mga anak, kasi ang blessing po ay namamana po ng inyong mga anak.
Kaya mapalad po yung mga magulang na sila ay blessed at tapat sa Panginoon kasi maging inyong mga anak ay blessed din. Ano po? At pangatlong katangian po, meron pong demands ang blessing. Siguro magtatanong kayo, akala ko ba pastor, blessing, bakit may demands? Kasi po malinaw po sinasabi sa Luke chapter 16 verses 10 to 11, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? So dito po specifically, ginamit ng Panginoong Hesus yung salitang kayamanan sa mundong ito. Ibig sabihin po pala, maging tayong mga Christians, mga anak ng Diyos, entitled tayo na ma-enjoy po itong mga blessing na ito materially. Ano po? Ang tinatawag nga pong material blessing, bonus lamang yan kung ikaw ay spiritually blessed na. Kaya lang, kailangan po mapagkakatiwalaan po tayo. Kasi ako po'y nakakakita ng mga tao na dinaanan ng blessing. Ano po, pero dahil sila ay hindi napagkatiwalaan ng Panginoon, ay yung blessing po'y nawala rin sa kanilang buhay. Kaya tiyakin po ninyo na kapag dumating po yung blessing, pangasiwaan po ninyo, maging mabuti po tayong katiwala ng pagpapalang ibinigay ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. At meron po palang true blessing sa buhay na ito. At yun ang gusto namin, Panginoon, yung pong walang kahalong kabalisahan. At inaangkin namin na sa aming pagkakilala sa iyo, Panginoong Hesus, at higit sa lahat sa aming pagsunod, mai enjoy namin itong totoong blessing na ito. Salamat, Panginoon. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.